Hello guys, 11,000 kilometers na ang Honda Giorno natin. 6 months na sa akin to, si Giorno, at ito yung pinakauna kong motor. May mga nagtatanong kung may naging problema ba, magkano yung nagastos ko sa maintenance, kamusta pa rin yung performance, at kung bibilin ko ba ulit to, babalik ba ako sa umpisa. Sa video na ito, sasagutin natin lahat ng yan based sa actual performance ko bilang owner. Sa una, no, sa loob ng 10,000 kilometers, naging daily service ko si Giorno, no. Ginamit ko ito sa aking daily rides, pang pasok ng work. Yun. IT pala ako guys, share ko lang. I'm 24 years old din, kaya kung gusto nyo magpagawa ng website, hindi lang ako. Tapos naman sa long rides, madami na akong beses mag long rides din, rain or shine, sa iba't ibang klase ng kalsada, no? Dahil sa Pinas tayo, expect na natin na madaming lubak talaga. So, ilan sa mga napuntahan ko gamit ang Honda Giorno ay yung first long ride ko sa Bataan, sa Mount Samat. Doon nag-enjoy talaga ako kahit 1 month pa lang ako nagmotor. Wala, highway na kagad. Wala akong kamalay-malay sa mga aksidente, ganun. Puro lang bira ng throttle, 60 to 80 yung takbo ko dun Highway yun guys, tapos may part na hindi maganda yung daan na mabilis ako mag-drive, tapos nadadaanan ko yan. Buti hindi tayo pinabayaan ni Giorno, no guys, kasi maganda yung mags sa gulong niya, sobrang tibay at hindi tayo na-aksidente. Pangalawa, yung Marilake. 2 beses na ako nagpunta dito. At dito naman natuto akong mag-banking, no? Sarap talaga magliko-liko Pero syempre, hindi natin ginagawang racetrack. Pag pag libre. Joke lang. Ayun, tapos Baguio. Yan, yung Baguio dito nasubok yung endurance ko, no? Dito yung isa sa pinakamalayo kong napuntahan. Tapos yung Half Hill din, nasubok yung Giorno natin, no? Di tayo binigo, tayo nakaramdam ng pagkukulang or something, or bitten sa uphill, no? Kaya ni Giorno kasi 4 valves na guys. Tapos Bicol, 2 beses na akong nakapunta dito. Ito yung pinakamahirap na long rides na nagawa ko sa buong buhay ko. Kasi 18 hours ako nagdadrive guys, papunta 18 hours, pabalik 18 hours. Tapos yung kondisyon pa ng daan nun, di talaga maganda. Pero itong Bicol ride, ito yung pinakamasayang napuntahan ko. Kahit na 18 hours yung biyahe, di ko ramdam yung pagod kasi ang ganda ng tanawin Tapos ang feeling ko pa parang nasa video game lang ako. Pag nagmomotor ako, yun lang yung feeling ko, parang nasa laro lang ako, ganun. Tapos parang nasa movie lang, ganun. Lately ko na lang nalaman na may may mga nambabato doon pag paggabi na, may mga nangaharang, ganun, kasi may mga issue na dun na nabalita na, no? So kapag natsyempohan ka dun, pwede ka maharang. Tapos may nakita pa akong taong naglalakad na may Armalite, no? So hindi sundalo yan, no? Pero alam nyo na. Tapos biglang may nalaglag na mangga sa sa legs ko dito. Buti hindi natamaan yung panel ni Giorno. Tapos muntik pa akong maaksidente, putik na lubak na kasi yan. Yun, memorable experience siya, pero worth it. If you know what I mean, no? Pero, yun. Yan, kung gusto nyo panoorin yung vlog guys, nandun yung mga video, sabay yung kondisyon ng daan. Yan, tapos may part pa na umuulan. Sobrang tirik ng araw. Kaya kung naniniwala kayo sa pasme, ganun yung mangyayari talaga. Pero buti na lang, walang masamang nangyari sa akin at hindi man ako na-aksidente or what. Yan. Pagdating sa makina, halos wala akong masabi Smooth pa rin yung acceleration niya. Tahimik pa rin yung makina. Pati yung di ba? Yung pipe. Yan yung nagustuhan ko. Ayoko naman yung maingay yung pipe, no? Kaya hindi ako nakaranas ng overheat or bigla ang engine problem. Saka ko lang napansin pala guys, yung coolant ng Giorno natin, wala na yung reserve. Nung bago ako mag-Bicol, buti na lang na napansin ko na wala ng reserve. Mas low pa sa lower Hindi ko na tinitignan. Pero nga buti bago ako mag-Bicol, chinek ko maigi yun. Kasi mahirap na masiraan at magka-problema, no? Kaya nirefill ko na yun gamit yung blue coolant, no? So naman sa pinakagusto ko dito ay tipid sa gasolina si Giorno, no? Kahit gamitin mo araw-araw, di masakit sa bulsa, no? Tama na yung speed, comfort, okay din. Isa talaga to sa kadahilan ng bakit sulit ang Giorno
nakukuha ko yung 50 to 53 kilometer per liter, no, pag city riding. Tapos pag long ride, around 53 to 56 kilometer per liter, no. Yan, sobrang tipid talaga. Pero yun nga, depende pa rin sa throttle habit nyo yan, guys. So, yung comfort naman, comfort-wise, okay siya. Comfortable siya sa city rides at sa long rides. Kung maayos yung dana, sa upuan wala akong problema. Mataas lang talaga konti si Giorno, no. Pero abot ka naman since 5'7 tayo, guys. Yun nga. Pero kung hindi kayo pinalat sa height, paano nyo lang, pwede nyong pa-lowered or palitan yung bangko. Yan, kapag long ride, hindi rin sa kondisyon ng kalsada, no. Pero pag malubak, mararamdaman mo talaga yung tagtag, no, since naka-tuck shock lang tayo. Kaya kung gusto mo ng comfort at hindi masira yung si Giorno sa mga lubak, maganda upgrade ka all-in or propender para sa long ride, no. At kung meron kang ibang alam, okay din. Tapos sa sa Agulong, sa 11,000 kilometers, maayos pa rin yung kondisyon, no? Wala akong naging problema, bengkong or crack. Yun, syempre importante pa rin yung tamang tire pressure din, no. At pag-iwas sa mga malalalim na lubak. Yan, yung tire pressure ko pala is 28 PSI sa harap, tapos 30 sa likod para medyo hindi ko damay yung tagtag konti, Yun yung secret. Nabasa ko lang din yun sa Giorno Group. Yan, tapos maintenance. Regular lang ginagawa ko maintenance. Change oil every 1.5 to 2,000 odo. Nagpapalit na ako gamit yung Shell. Yan, Shell oil. Dati kasi sa mekaniko ako nagpapapalit since may mga mekaniko na kung saan nilalagay yung tornilyo sa may mga buhangin. Yun, sobrang dumi. Tapos nainit ako kaya inaral ko na lang din na ako na yung magpapalit ng change oil para plakado at malinis, no. Tapos sa gear oil, every 2 change oil, sinasabay ko na rin si gear oil, no, para hindi tayo matuyuan din. Sa air filter replacement, isang beses ko palang nagawa, no. Around 6-8 odo, nagpapalit na tayo. Since mura lang naman sa air filter, no, mas maigi na palitin natin to para wala maging problema sa makina or performance. Brake inspection, di ko pa pinapalit or pinatignan since nararamdam ko pa na malakas yung brake niya. Ayan, di ko pa na pinapatignan. CBT cleaning, ayun, last CBT cleaning ko is 6,800 odo. Pero since lagi ako naglo-long ride, baka pa CBT ko na rin to, no. Tire pressure, goods na goods, mini-maintain ko every week, no, yung 28 PSI sa harap at 30 PSI sa likod. Sinusunod ko yung tong mga maintenance na to, no. Malaking tulong ito para mapanatili yung maayos natin yung motor. So, may issue ba siya? Si Giorno? Pinaka-importanting no. Sa totoo lang, sa loob ng 11,000 kilometers, although wala pa akong naging major issue, no. Walang engine failure, transmission problem, tire problem, gano'n. Walang electrical issue, no. So, yung bola lang napudpod. Tapos sa bola, nagpalit na ako from 20 grams to 18 grams, no. Napansin ko mas bumili si Giorno. At the same time, mas lalo siyang tumipid sa gas, no. Yun, may mga need lang talaga i-upgrade para makuha yung comfort niya. Pero nasa sa inyo na yun, guys, kung gusto nyo mag-upgrade or what. Pero yun nga, ang dapat upgrade dito, una, headlight, no. Hindi talaga palitin yung guys, no. Kasi sa gabi, wala talagang kwento. Sa gabi kasi parang display lang yung headlight, guys, Kaya naman nagpa-violet projector ako, no, for safety and visibility na. Lalo kapag madaling araw or gabi kasi malabo mata ko. At yun nga, kung gusto nyo ng comfort sa long ride, upgrade kayo ng shock. Yun, mga nagustuhan ko kay Giorno, guys, syempre matipid siya sa gasolina, magaan siya dalhin, no, hindi siya mabigat, tapos unique pa siya. Tsaka yun nga, classic look. Talagang kapag dumaan ka sa mga lugar, titignan ka talaga, tas tatanungin ka kung ano yung motor na yan, ganun. Tas tahimik lang yung under niya, guys. Tapos malaki din yung storage niya, kaya nagustuhan ko si Giorno, no. Unique, yun yung sa pinakagusto ko, unique. Yan, mga hindi ko nagustuhan kay Giorno, syempre walang perfect na motor, no. Nabanggit ko na rin na may mga bagay na pwede pang improve si Giorno. Yun nga, yung headlight. Yun, malabo talaga, kaya need mo magpa MDL or buy LED. So sa stock naman, matagtag talaga, harap at likod. Kaya yun nga, gusto mo ng comfort, upgrade mo. Mabagal bumaba yung
gas sa tangke. Kunyari, may 3 liters ka. Yung 2 liters doon mabilis pero yung 1 liter doon medyo mabagal siya. Kaya unti-unting bumababa yun eh. Natanong ko na sa isang mekaniko yun eh. Yung may inayos siya na giorno. Sabi maliit daw yung butas nung hose sa giorno. Kaya mabagal bumaba yung gas sa tangke. Kung babalik pa rin sa umpisa, bibiling ko pa rin ba ulit si Honda Giorno or ibang motor na? Sagot ko oo. Basta napopogian ako sa design niya eh. Ano siya, effortless, tapos masarap siya gamitin. Hindi naman siya yung pinakamabilis, no? Hindi siya pwedeng pang racing. Pero yun nga, mas nagustuhan ko yung classic look. Ayun, pagdating sa reliability tsaka practicality, panalo to. Tapos sa papogihan, preference na yan. Pero mas nagustuhan ko talaga to.